Itapon mo ang basurang iyan, ang sigaw ni Doña Corazon habang nilalamon ng ulan ang huling pag-asa ni Amara. Habang si Enrico ay may kayakap na iba sa loob ng mansyong pag-aari pala ni Amara. Isang gabi ng pagtataksil, isang buhay na ninakaw sa ilalim ng huwad na utang na loob. Ngunit sa paghinto ng luha, magsisimula ang paniningil. Sino nga ba ang tunay na basura at sino ang tunay na reyna? Pagod na ako sa kakamoment niya, Enrico. Kailan mo babalak itapon ang basurang yan? Nakakasira ng view dito sa mansyon ang mukha ng katulong mong asawa. Ang boses ni Clara ay parang hapdi ng lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Amara. Nakatayo si Amara sa likod ng makapal na kortina ng library, bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa, at ang paboritong kakanin na 3 oras niyang pinagpuyatang iluto para sa anibersaryo nila ni Enrico. Ang kanyang mga kamay na may sariwang paso mula sa hurno ay nanginginig hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Konting tiis na lang, babe. Kailangan ko pang makuha ang huling pirma niya sa legacy fund transfer. Kapag nasa kamay ko na ang lahat, hindi na niya kailangang maghugas ng pinggan dito. Ibabalik ko na siya sa kalsada kung saan ko siya pinulot. Sagot ni Enrico na may kasamang malutong na tawa, ang tawang dati ay nagbibigay ng payapa kay Amara. Ngunit ngayon ay tila kuko ng demonyong kumakamot sa kanyang puso. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Ang tray na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang semento. Ang bawat salita ni Enrico ay parang isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang mga mata. 3 taon siyang naniwala na si Enrico ang kanyang tagapagligtas. Akala niya ang pagiging sunod-sunuran sa malupit na ina nito at ang pagtatrabaho na parang kasambahay sa sarili niyang pamamahay ay sapat na kabayaran para sa buhay na ibinigay sa kanya ng asawa matapos ang aksidente. Dahan-dahang umatras si Amara, ang kanyang mga paa ay tila lumulubog sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Sa labas ng library, ang malaking bulwagan ng mansyon sa Forbes Park ay puno ng tawanan ng mga bisita. Ang bango ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga alahas ay lalong nagpadilim sa mundo ni Amara. Suot niya ang isang simpleng cotton na damit at isang apron na may mantsa ng harina, isang malupit na paalala na sa gitna ng karangyaan ng pamilya Villamor, siya ay nananatiling isang anino. Biglang naramdaman ni Amara ang panginginig ng telepono sa kanyang bulsa. Sa pag-aakalang baka ito ay mensahe ng pagbati mula sa isang kaibigan, agad niya itong tiningnan. Ngunit ang pangalang nakasulat sa screen ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso, Makati Medical Center. Hello, si Mrs. Amara Villamor po ba ito? Ang pasyenteng si Nena Dalisay ay nasa critical na kondisyon ngayon. Kailangan po siyang isailalim sa emergency surgery dahil sa cardiac arrest. Maari po ba kayong makapunta rito para sa deposito at pirma? Ang boses ng nurse ay tila galing sa ilalim ng tubig. Ang kanyang nanay. Ang tanging taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Parang gumuho ang langit sa balikat ni Amara. Wala siyang pera. Ang lahat ng allowance at perang dapat ay para sa kanya ay kinukuha ni Doña Corazon para sa maintenance ng bahay. Nagmamadaling lumapit si Amara sa gitna ng party, hindi na alintana ang kanyang itsura. Nakita niya si Enrico na nakatayo sa tabi ng kanyang ina, si Doña Corazon, na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga maimpluwensyang negosyante. Enrico, please, kailangan ko ng tulong. Ang nanay, nasa ospital siya. Kailangan ng pera para sa operasyon. Bulong ni Amara, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Tumigil ang usapan. Tumingin si Doña Corazon kay Amara mula ulo hanggang paa. Ang mukha ay tila nakatikim ng maasim na prutas. Amara, wala ka ba talagang modo? Nakikita mong may mga bisita tayo. Gagawa ka ng eksena tungkol sa nanay mong mamatayin. Nakakahiya ka. Humarap si Enrico sa kanya, ngunit walang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig na pagkayamot ang bumakas doon. Amara, stop this drama. Sabi ng doktor, matanda na ang nanay mo. Huwag mo kaming istorbohin sa mahalagang gabi na ito para lang sa isang bagaya na wala namang kasiguruhan. Pero Enrico, asawa mo ako, nanay ko siya. Sigaw ni Amara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos, binubura ang huling bahid ng dignidad na mayroon siya sa harap ng mga taong nanonood. Lumapit si Enrico at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Amara sapat para masaktan siya. Asawa Amara, tandaan mo ito. Nandito ka lang sa bahay na ito dahil sa utang na loob. Ang perang hinihingi mo ay perang pinaghirapan ko. Hindi ko tatapon ang pera ko sa isang bagaya na malapit na ring mabulok. Bumalik ka sa kusina.
Yan ang lugar mo. Binitiwan siya ni Enrico na parang isang basang-basahan. Ang tawanan sa paligid ay tila naging isang nakatutulig na ingay. Nakatayo si Amara sa gitna ng nagniningning na mansyon mag-isa durog at tila isang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang bawat ilaw sa kisame ay parang nanunuya sa kanyang kadiliman. Bakit niya kailangang magmakaawa? Para sa perang alam niyang sa kanya naman talaga dapat. Bakit ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang kaluluwa ang siya ring humuhukay ng kanyang libingan? Tumalikod si Amara, ang bawat hakbang ay tila paglayo sa lahat ng kasinungalingang binuo niya sa loob ng 3 taon. Sa labas nagsimulang bumuhos ang ulan, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Ano ang halaga ng isang reyna kung ang kanyang korona ay gawa sa tinik at ang kanyang trono ay isang kulungan ng panlilin lang? Maari pa kaya siyang bumangon kung ang mismong pundasyon ng kanyang pagkatao ay itinayo sa ibabaw ng mga abo ng katotohanan? Akala mo ba ay makakaalis ka ng ganun na lang? Hindi pa tapos ang trabaho mo rito, Amara. Ang dumi-dumi ng kusina tapos ay aalis ka para lang sa isang walang kwentang matanda. Ang boses ni Doña Corazon ay parang latigo na humahampas sa likod ni Amara. Nakatayo ang matandang babae sa paanan ng malaking hagdanan, ng kanyang mga kamay ay nakapamewang habang ang kanyang mga mata ay nanunuri. Hawak ni Amara ang kanyang luma at kupas na pitaka, ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa higpit ng pagkakahawak dito. Sa labas ang dagundong ng kulog ay tila babala ng isang mas malaking storm na paparating sa kanyang buhay. Ma'am, parang awa niyo na po. Nasa ICU ang nanay ko. Kailangan ko lang po siyang makita, kahit sandali lang. Pagsusumamo ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng paghikbi. Kahit wag niyo na po akong bigyan ng pera, basta hayaan niyo lang po akong makapunta sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Corazon. Lumapit siya kay Amara ng may marahang hakbang, bawat tunog ng kanyang mamahaling takong sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ni Aling Nena. May kinuha siyang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa, isang sobreng gusot, at may mantsa ng dugo at luha. Ito ba ang hinahanap mo? Ang sulat na ipinadala ng nanay mo? Bago siya nawalan ng malay, tanong ng matanda, habang iwinagayway ang sobre sa harap ng mukha ni Amara. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Yan po ang sulat ni nanay. Bakit nasa inyo po iyan? Kanina ko pa po hinahanap ang balita mula sa kanya. Ipinadala ito ng isang nurse kahapon pa. Pero sa tingin ko, hindi mo naman kailangang basahin ang mga kadramahan ng isang taong pabigat sa lipunan. Malamig na sagot ni Doña Corazon. Ang sabi rito, gusto ka raw niyang makita sa huling pagkakataon. Pero Amara, isipin mo naman ang utang na loob mo sa amin. Binigyan ka namin ng tirahan ng pagkain at ng apelidong Villamor. Ngayon mas pipiliin mo pa ang isang mamamatay taong wala namang naimbag sa buhay mo kaysa sa amin. Ma'am, nanay ko po siya, wala pong utang na loob na hihigit sa pagmamahal ng isang ina. Bulalas ni Amara, pilit na inaabot ang sulat. Ngunit bago pa man dumapo ang mga daliri ni Amara sa papel, dinala ni Doña Corazon ang sobre sa apoy ng isang nakasinding kandila sa gilid ng foyer. Nanigas ang buong mundo ni Amara habang pinapanood ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga huling salita ng kanyang ina. Ang puting papel ay naging itim, na abo lumilipad sa hangin, tila mga alaala, na pilit binubura ng kawalang puso. Hindi. Ang sigaw ni Amara ay tila galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang sagipin ang abo, ngunit ang init ng apoy ay nagpaatras sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at napasandal siya sa malamig na pader habang ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa sahig. O ayan, wala na ang sulat. Wala na ring dahilan para umalis ka. Bumalik ka sa kusina at linisin mo ang lahat ng kalat ng mga bisita. At tandaan mo, Amara, kapag lumabas ka sa gate na yan, ngayong gabi huwag ka nang babalik. At sisiguraduhin ko, wala kang makukuhang kahit isang singko mula kay Enrico para sa hospital bills ng nanay mo, banta ni Doña Corazon bago tinalikuran ang nanghihinang babae. Naiwan si Amara sa gitna ng malawak at madilim na foyer. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naririnig niya sa loob ng kanyang ulo. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, mabigat, masakit at puno ng galit na hindi niya alam kung paano ilalabas. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang lahat.
Tiniis niya ang mga masasakit na salita, ang pagtrato sa kanya na parang hayop at ang pagkakait sa kanya ng kalayaan. Ngunit ang sunugin ang huling mensahe ng kanyang ina, iyon ang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Dahan-dahang tumayo si Amara. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit ang kanyang isipan ay unti-unting nagiging malinaw. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na may mantsa ng abo. Ang bawat linya sa kanyang kamay ay tila nagsusumigaw ng katarungan. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya para kay Doña Corazon, kundi isang matinding pagkamuhi na mas mainit pa sa apoy na tumupok sa sulat ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang pitaka at dire-diretsong naglakad patungo sa pinto. Hindi na niya alintana ang banta ng kanyang biyenan. Sa bawat hakbang niya palayo sa hagdanan, nararamdaman niya ang unti-unting pagpigtas ng mga tanikala ng utang na loob na nagkulong sa kanya ng mahabang panahon. Ngunit pagdating niya sa malaking pintuan ng mansyon, hinarang siya ng 2 gwardya. "Pasensya na po, Ma'am Amara. Utos po ni Doña Corazon at Sir Enrico, hindi po kayo pwedeng lumabas ng bahay ngayong gabi. Tumabi kayo." Ang boses ni Amara ay hindi na galing sa isang biktima. Ito ay boses ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang galit. "Ma'am, ayaw po namin kayong saktan pero kailangan niyo pong bumalik sa loob," sabi ng isa pang gwardya habang hawak ang kanyang braso. Napatingin si Amara sa itaas ng hagdanan kung saan nakatayo si Enrico, pinapanood ang lahat habang may hawak na baso ng alak. Walang emosyon ang kanyang mukha, tila nanonood lamang ng isang nakakaantok na palabas sa telebisyon. Ang katahimikan ni Enrico ay mas masakit pa sa sigaw ni Doña Corazon. Ito ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ito ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan. "Enrico, parang awa mo na. Utusan mo silang papasukin ako. Kailangan ko lang pumunta kay nanay." Sigaw ni Amara, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang matipid na iling lang ang isinagot ni Enrico bago ito tumalikod at pumasok sa kanyang silid, kasama si Clara na sumunod sa kanya na may mapang-uyam na tingin. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal ni Amara para sa kanyang asawa ay tuluyang naputol. Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang malaking libingan. Ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya magiging bilanggo sa sarili niyang buhay? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang lahat ng sakripisyo niya ay itinayo lamang sa isang malaking kasinungalingan? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng taxi ay tila boses ng kanyang ina na tumatawag sa kanyang pangalan. Basang-basa ang laylayan ng damit ni Amara at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang pitakang halos wala ng lamang barya. Pagbaba niya sa tapat ng Makati Medical Center, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang dibdib. Tumakbo siya sa loob ng lobby, ang kanyang mga yapak ay lumilikha ng basang bakas sa malinis na sahig. Hindi niya pinansin ang mga tingin ng mga taong nakasuot ng desente. Ang tanging mahalaga ay ang room 402. Ang tanging mahalaga ay ang hininga ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. "Nurse si Nena Dalisay, nasaan ang nanay ko?" Halos mawalan ng hangin si Amara nang makarating sa nurse's station. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawang makarinig ng magandang balita. Tumingin sa kanya ang nurse, isang tinging puno ng lungkot, at pagkaawa, isang tinging pamilyar sa mga taong madalas makasaksi ng kamatayan. "Kayo po ba ang anak? Pasensya na po, kaninang alas 9:15 po ay tuluyan ng tumigil ang kanyang puso. Ginawa po namin ang lahat pero hindi na po kinaya ng kanyang katawan." Tumigil ang mundo ni Amara. Ang ingay ng paligid, ang tunog ng mga wheel chart, ang usapan ng mga doktor, ang pagbukas at pagsasara ng elevator ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Hindi totoo yan. Kausap ko lang siya kagabi. Sabi niya hihintayin niya ako. Bulong ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid na itinuro ng nurse. Bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Pagpasok niya, ang amoy ng gamot at ang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Doon sa gitna ng silid ay may isang kama. At sa ibabaw nito isang katawan na natatakpan ng puting kumot hanggang ulo. Lumapit si Amara, ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig. Inabot niya ang gilid ng kumot, ang kanyang mga kamay
ay tila may sariling isip na ayaw tanggapin ang katotohanan. Nang dahan-dahan niyang ibaba ang tela ang mukha ni Aling Nena, ay tumambad sa kanya payapa walang sakit na bakas, ngunit kasing lamig ng marmol. Nay, nandito na ako. Gising na po, Nay. Please, pagsusumamo ni Amara habang hinahawakan ang kamay ng ina. Ang kamay na dati ay nagpapahid ng kanyang luha, ang kamay na nagluto ng paborito niyang lugaw noong bata pa siya ngayon, ay wala na ring buhay. Hindi sumigaw si Amara. Hindi siya nagwala. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng palahaw. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng 1,000 tinik, at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng hapdi. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kamay ng ina. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na pag-iisa. Wala na ang kaisa-isang taong tumingin sa kanya hindi bilang isang basura o alipin, kundi bilang isang mahalagang hiyas. Sorry, Nay. Sorry dahil hindi ako nakarating agad. Sorry dahil wala akong nagawa. Hikbi niya ang bawat salita ay punyal na itinutusok sa sariling konsensya. Naalala niya ang mukha ni Enrico na tumatawa habang may hawak na alak. Naalala niya ang apoy na tumupok sa huling sulat ng kanyang ina. Ang galit na kanina ay apoy ngayon ay naging isang malamig na yelo na bumabalot sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, lumapit ang isang matandang nurse at may inabot na maliit na plastic bag. Ito lang po ang mga gamit na naiwan niya. May binubulong po siya kanina bago siya mawala. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan mo at ang salitang lihim. Nanginginig na kinuha ni Amara ang bag. Sa loob nito ay may isang lumang rosaryo, isang panyo, at isang tila drawing ng isang komplikadong disenyo na nakatupi ng maayos. Ang drawing ay may mga technical na simbolo na tila pamilyar sa paningin ni Amara, isang bagay na hindi dapat pag-aari ng isang simpleng labandera na tulad ng kanyang ina. Binuklat ni Amara ang papel. Sa likod nito may nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ni Aling Nena, "Anak, hindi sila ang nagligtas sa iyo. Ikaw ang nagligtas sa kanila. Hanapin mo ang iyong sarili sa Makati." Kumunot ang noo ni Amara. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit tila alam ng kanyang ina na ang buhay niya sa piling ni Enrico ay isang malaking kasinungalingan? Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang maliit na spark ng kuryosidad ang sumiklab sa kanyang isipan. Tumayo si Amara, pinunasan ng kanyang mga luha at tiningnan ng ina sa huling pagkakataon. Ang mahinang babaeng pumasok sa ospital na ito ay hindi ang parehong babaeng lalabas. Ang pag-ibig na nagpapanatili sa kanya sa piling ni Enrico ay namatay kasabay ng huling hininga ni Aling Nena. Lalabas siya sa pintong ito hindi para magmakaawa muli, kundi para hanapin ang katotohanang matagal na itinago sa kanya. Ngunit paano niya lalabanan ang makapangyarihang pamilya Villamor kung siya ay wala kahit isang kusing sa bulsa, at ang tanging ebidensya niya ay isang piraso ng papel na puno ng mga simbolo na hindi niya palubos na naiintindihan? Wala na si nanay. 3 salita lamang ang lumabas sa mga labi ni Amara nang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon, ngunit tila ang bawat titik ay gawa sa mabigat na tingga. Pumasok siya sa loob, basang-basa ang kanyang buhok at ang kanyang mga paa ay may bakas ng putik mula sa kalsada. Ang marangyang carpet sa foyer ay dahan-dahang sumisipsip ng maruming tubig mula sa kanyang sapatos, tila isang mantsa sa perpektong mundo ng mga Villamor. Sa gitna ng sala nakaupo si Doña Corazon habang humihigop ng mamahaling tsaa, samantalang si Enrico ay abala sa pagbabasa ng mga papeles sa kanyang tablet. Walang ni isa sa kanila ang tumingin sa kanya nang may pag-aalala. Ang tanging sumalubong kay Amara ay ang mapanuring tingin ng kanyang biyenan sa dumi na dala niya sa loob ng bahay. "Mabuti naman at natapos na ang drama mo, Amara. Tingnan mo ang ginawa mo sa carpet ko. Alam mo ba kung gaano kamahal ang pagpapalinis niyan?" Ang boses ni Doña Corazon ay walang bakas ng pakikiramay. "Kung patay na ang nanay mo, edi mabuti. Nabawasan na ang alalahanin mo sa buhay. Ngayon umakyat ka na at magpalit dahil marami ka pang kailangang ayusin para sa breakfast bukas." Napako si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng ulan sa kanyang balat ay wala kumpara sa yelong bumabalot sa kanyang puso habang pinapakinggan ang matandang babae. Tumingin siya kay Enrico, umaasang kahit sa huling pagkakataon ay makita niya ang lalaking minahal niya. "Enrico, patay na si nanay." Ulit ni Amara, ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng hinanakit. "Hindi man lang niya ako nakita bago siya nawala dahil hindi niyo ako pinapaalis. Dahil sa inyo namatay siyang mag-isa.
Dahan-dahang ibinaba ni Enrico ang kanyang tablet at tumayo. Lumapit siya kay Amara ngunit sa halip na yakap isang malamig at matalim na tingin ang ibinigay niya. Amara, don't blame us for your mother's weak heart. Kasalanan mo yan dahil naging pabaya kang anak. At ngayon pagod na ako sa mga eksena mo. I think it's time we face the reality. May kinuha si Enrico na isang folder mula sa lamesa at inihagis ito sa paanan ni Amara. Sign those papers. Kasulatan yan na tinatapos na natin ang lahat. Binigyan kita ng pagkakataon para maging bahagi ng pamilyang ito, pero puro sakit ng ulo lang ang dala mo. From this moment on, hindi ka na asawa ng isang Villamor. Enrico, ano ito, ipinapalayas mo ako? Bulong ni Amara habang nanginginig na pinulot ang folder. Hindi ka lang ipinapalayas, Amara. Tinatapon ka na namin. Singit ni Doña Corazon habang tumatayo at may hudyat sa mga kasambahay. Sa isang iglap, dalawang katulong ang bumaba mula sa itaas, bitbit ang isang malaking itim na plastic bag. Nang ilapag nila ito sa harap ni Amara, bumukas ito at tumambad ang kanyang iilang lumang damit, ang kanyang kupas na uniforme sa kusina at ang iilang gamit na dinala niya noong pumasok siya sa mansyon. Iyan lang ang pag-aari mo rito, Amara. Ang lahat ng suot mo ngayon, pati na ang singsing na, yan ay galing sa pera ng mga Villamor. Iwan mo ang lahat bago ka lumabas, utos ni Doña Corazon. Dahan-dahang hinubad ni Amara ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang kaligtasan ngayon, ay tila isang tanikala na sa wakas ay naputol. Inilapag niya ito sa ibabaw ng folder na hindi niya nilagdaan. Hindi na niya kailangan ng pirma para malaman na tapos na ang lahat. Hindi ko kailangan ng pera niyo. At mas lalong hindi ko kailangan ng apelidong puno ng dumi at kasinungalingan. Ang boses ni Amara ay biglang naging matatag, isang katatagang hindi niya alam na taglay niya pala. Binuhat ni Amara ang mabigat na plastic bag. Sa bawat hakbang niya patungo sa pintuan, nararamdaman niya ang matitinding tingin ng panunuya mula sa kanyang biyenan at ang kawalan ng pakialam ni Enrico. Paglabas niya ng mansyon, agad na sumalubong sa kanya ang hagupit ng hangin at ang malakas na buhos ng ulan. Narinig niya ang malakas na tunog ng pagsasara ng malaking pintong kahoy, isang tunog na naghudyat ng kanyang ganap na pagiging pulubi sa mata ng mundo. Naglakad siya sa madilim na kalsada ng Forbes Park. Ang kanyang mga sapatos ay bumabaon sa putik at ang plastic bag ay tila lalong bumibigat sa bawat metro. Napadpad si Amara sa isang maliit na hintayan ng bus malayo sa mga nagniningning na ilaw ng mansyon. Naupo siya sa malamig na semento, yakap-yakap ang plastic bag na naglalaman ng kanyang buong buhay. Sa gitna ng dilim at lamig, tila wala na siyang luhang mailabas. Ang lahat ng sakit ay naging isang manhid na pakiramdam. Amara, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Inangat ni Amara ang kanyang ulo at nakita ang isang lalaking may hawak na payong nakasuot ng uniforme ng driver na tila luma na. Si Kuya Jojo, ang tanging tao sa mansyon na nagbibigay sa kanya ng palihim na tinapay o ngiti kapag siya ay pinapahirapan ng kanyang biyenan. Kuya Jojo, anong ginagawa niyo rito? Alam kong mangyayari ito, Amara. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, pero natatakot ako para sa trabaho ko. Bulong ni Jojo habang mabilis na lumingon sa paligid. May kinuha siya mula sa ilalim ng kanyang jacket, isang luma at gasgas na laptop na nakabalot sa plastic para hindi mabasa. Ano ito, ang tanong ni Amara habang tinatanggap ang gadget. Ito ang laptop na kinuha ni Enrico mula sa kotse mo noong gabi ng aksidente. Sinabi niya sa lahat na nasira ito, pero itinago ko dahil alam kong balang araw ito ang magliligtas sa iyo. Paliwanag ni Jojo, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at determinasyon. Amara, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi si Enrico ang nagligtas sa iyo. Ang laptop na ito ang magsasabi kung sino ka talaga. Nagtama ang paningin ni Amara at Jojo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Hawak ni Amara ang laptop at sa loob nito nararamdaman niya ang isang enerhiya na matagal nang nawala sa kanya. Isang katanungan ang bumangon sa kanyang isipan. Sino nga ba ang babaeng nasa loob ng laptop na ito? Bago siya naging isang hamak na asawang itinapon sa ulan. Malamig ang gabi, pero mas malamig ang bakal na hawak ni Amara sa kanyang mga kandungan. Ang laptop na ibinigay ni Kuya Jojo ay tila isang piraso ng nakaraan na matagal nang ibinoon sa limot, isang bangkay na muling nabuhay sa gitna ng ulan. Sa maliit at masikip na silid ng isang boarding house sa Pasay, ang tanging lugar na kayang bayaran ng barya sa bulsa ni Jojo, naupo si Amara sa ibabaw ng manipis na banig. Ang amoy ng luma
at mamasa-masang kahoy ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas. Iniwan siya ni Jojo matapos mag-iwan ng sapat na pera para sa ilang araw na pagkain. Amara, kailangan ko nang bumalik bago nila mahalata na wala ako. Mag-iingat ka. Huwag mong hahayaan na mahanap ka nila hanggat hindi mo alam ang totoo. Ang huling bilin ng matanda bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Nanginginig ang mga daliri ni Amara habang hinahaplos ang gasgas na takip ng laptop. May mga maliliit na bitak ito sa gilid at ang kulay ay nagmantsa na dahil sa katagalan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa bawat tunog ng pagpindot niya sa power button, tila may isang bahagi ng kanyang utak na sumasakit, isang matitinding pintig na tila may pader na gustong gumuho. Sa wakas naramdaman niya ang marahang huni ng makina sa loob ng gadget. Ang screen ay kumislap, naglabas ng liwanag na tumama sa kanyang maputlang mukha. Isang logo ang lumitaw sa screen, isang tila ibon. Nagawa sa mga linya ng kuryente, ang Phoenix Fintech Systems. Napatigil ang paghinga ni Amara. Ang logong iyon, nakita na niya iyon sa papel na ibinigay ng nurse sa ospital. Ang drawing ni Aling Nena. Password? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang isipan ay pilit na naghahanap ng sagot sa gitna ng kawalan. Ano ang password? Isang petsa. Isang pangalan. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, hinahayaan ang kanyang mga daliri na sumunod sa kung anong dikta ng kanyang katawan. NENA 0402. Ang pangalan ng kanyang ina at ang petsa ng kanyang kaarawan. Isang malakas na tunog ng pag-unlock ang narinig sa silid. Bumukas ang desktop at doon tumambad ang libu-libong mga folder, mga codes, at mga legal na dokumento. Sa kanang bahagi ng screen may isang profile picture na nakalagay. Isang babaeng nakasuot ng formal na blazer, may matatalinong mata at isang ngiting puno ng kumpiyansa. Iyon ay si Amara. Pero hindi ito ang Amara na naghuhugas ng pinggan. Ito ang Amara na tila kayang hawakan ang buong mundo sa kanyang mga palad. Binuksan niya ang isang folder na may pamagat na legal at ownership. Doon nakita niya ang mga dokumento ng pagsasalin ng ari-arian. Ang petsa ay 3 taon na ang nakalilipas, 1 buwan matapos ang kanyang aksidente. Nakasulat sa dokumento na inililipat ni Amara Dalisay ang lahat ng kanyang shares at intellectual property rights kay Enrico Villamor dahil sa incapacity. Incapacity, hikbi ni Amara habang binabasa ang mga kasinungalingang nakasulat. Ginamit nila ang pagkawala ng malay ko para pagnakawan ako. Ngunit habang nagbabasa pa siya, isang dokumento ang nagpatigil sa kanyang mundo. Isa itong medical report mula sa isang pribadong klinika na hindi ang ospital kung saan siya dinala. Ayon sa ulat, ang pasyenteng si Amara Dalisay ay nagkaroon ng pansamantalang amnesia dahil sa matinding trauma sa ulo, ngunit ang recovery phase ay sadyang pinatagal sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamot na nagpapanatili sa kanya sa kalituhan. Ang mga gamot na ibinibigay ni Enrico sa kanya tuwing gabi, ang vitamins na sinasabi ni Doña Corazon na kailangan niya para lumakas. Hindi iyon gamot para gumaling siya, iyon ay gamot para manatili siyang bilanggo ng sarili niyang isipan. Isang matinding bugso ng alaala ang biglang pumasok sa kanyang ulo. Isang maingay na kalsada, isang itim na sasakyan na humahabol sa kanya. Ang mukha ni Enrico sa loob ng sasakyang iyon, hindi nag-aalala kundi galit. Ang pagbangga ng bakal sa bakal. Ang sakit na tila sumasabog sa kanyang bungo. Napasigaw si Amara at napahawak sa kanyang ulo. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang utak. Hindi siya iniligtas ni Enrico. Pinagtangkaan siyang patayin ni Enrico para makuha ang kumpanyang binuo niya mula sa wala. At nang hindi siya mamatay, ginawa siyang alipin sa sarili niyang bahay para hindi na siya muling makabangon. Hayop kayo! Ang boses ni Amara ay hindi nagaling sa isang biktima. Ito ay boses ng isang reynang nagigising mula sa isang mahabang sumpa. Tumingin siya sa drawing ng kanyang ina na nakapatong sa tabi ng laptop. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ang drawing na iyon ay hindi lang disenyo, ito ay isang backdoor key sa sistem ng kumpanya na tanging siya lang ang nakakaalam. Isang lihim na armas na iniwan sa kanya ng kanyang ina para sa araw na ito. Huminga ng malalim si Amara, pinunasan ang kanyang mga luha at nagsimulang itipa ang mga code sa keyboard. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw, tila sumasayaw sa ibabaw ng mga keys. Sa bawat linya ng code na kanyang binabago, nararamdaman niya ang unti-unting pagbawi sa kanyang lakas.
Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aayos, isang notification ang lumabas sa screen. Alert unauthorized access detected. Location Pasay City. Notification sent to admin Enrico Villamor. Nanigas si Amara. Alam na nila kung nasaan siya. At alam niya na hindi titigil si Enrico hanggat hindi nito nababawi ang laptop na ito at hanggat hindi siya tuluyang nawawala sa mundo. Naririnig ni Amara ang tunog ng mga sirena sa malayo at ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng boarding house. May mga mabibigat na yabag ng sapatos na umaakyat sa hagdan ng kahoy. Bawat hakbang ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Sino ang paparating? At may sapat pa bang oras si Amara para protektahan ang tanging ebidensyang magpapabagsak sa mga Villamor bago siya tuluyang maabutan ng dilim? Ang bawat yabag sa hagdan ng kahoy ay tila hampas ng martilyo sa dibdib ni Amara. Sa maliit na silid na iyon, walang ibang pintuan kaysa sa isa na kasalukuyang nilalapitan ng panganib. Mabilis niyang isinara ang laptop at isinilid ito sa loob ng kanyang basang plastic bag habang ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng anumang daan para makatakas. Ang bintana sa likod na nakaharap sa isang makitid na eskinita ang tanging natitirang pag-asa. Narinig niya ang marahas na pagpihit sa doorknob. Dahil nakalock ito mula sa loob, nagsimula ang marahas na paghampas sa pinto. Ang tunog ng nagkakabitakang kahoy ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Buksan mo ito, Amara, alam kong nandyan ka. Ang boses na iyon ay hindi kay Enrico, kundi sa isa sa mga tauhan nito na madalas niyang makita sa mansyon bilang personal na bodyguard ni Doña Corazon. Nanginginig ang mga binti ni Amara habang umaakyat sa pasimano ng bintana. Ang ulan sa labas ay malakas pa rin, at ang madilim na eskinita sa ibaba ay puno ng maruming tubig at basura. Ngunit wala siyang pagpipilian. Mas pipiliin pa niyang mahulog sa dumi kaysa bumalik sa impyerno ng mga Villamor. Bago pa man tuluyang mawasak ang pinto, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat mula sa labas ng bintana. Muntik nang sumigaw si Amara sa takot, ngunit mabilis na tinakpan ng isang lalaki ang kanyang bibig. "Huwag kang maingay, Amara. Nandito ako para tulungan ka. Sumama ka sa akin," bulong ng lalaki. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakilala ni Amara ang mukha nito. Siya ang lalaki sa party na nakatitig sa kanya, ang estrangherong may matatalinong mata at pormal na kasuotan na tila hindi kabilang sa mundo ng mga oportunista. Siya si Marcus Soler, ang dating punong abogado ng Dalisay Fintech, bago ito tuluyang nakawin ni Enrico. Walang oras para magtanong. Tinulungan ni Marcus si Amara na makababa mula sa bintana patungo sa bubong ng isang katabing bahay bago sila mabilis na bumaba sa eskinita. Ilang segundo lamang ang lumipas, narinig nila ang pagkasira ng pinto ng silid ni Amara kasunod ng mga galit na sigaw ng mga tauhan ni Enrico nang makitang walang tao sa loob. Mabilis silang sumakay sa isang simpleng sasakyan na nakaparada sa dulo ng eskinita. Nang umandar ang kotse palayo sa lugar na iyon, doon lamang nakahinga ng maluwag si Amara, bagamat ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibok sa takot at pagkalito. "Sino ka ba talaga? Bakit mo ako tinutulungan pa?" Tanong ni Amara habang yakap pa rin ang plastic bag na naglalaman ng laptop. Tumingin siya kay Marcus nang may matinding pagdududa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, tila wala ng sinumang tao sa mundo ang karapat-dapat sa kanyang tiwala. Tumingin si Marcus sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng matinding lungkot. "Ako ang co-founder ng Dalisay Fintech, Amara. At higit sa lahat, ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Bago mo nakilala si Enrico, noong maaksidente ka, sinubukan kong pumasok sa ospital para makita ka, pero hinarang ako ng pamilya Villamor gamit ang mga huwad na restraining order. Sinabihan nila ako na patay ka na." "Patay punol ta, tay," bulong ni Amara. "Oo. Ipinamalita nila sa industriya na pumanaw ka na dahil sa aksidente para madali nilang mailipat ang lahat ng patent at system codes sa pangalan ni Enrico. At dahil wala akong sapat na patunay noon, tinanggal din ako ni Enrico sa kumpanya sa ilalim ng mga gawa-gawang akusasyon." Paliwanag ni Marcus habang ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. 3 taon akong naghanap ng ebidensya, Amara. At nang makita kita sa party na mukhang katulong, halos hindi ko mapigilan ang sarili ko na suntukin si Enrico." Bumalik ang tingin ni Amara sa labas ng bintana. Habang dumaan sila sa nagniningning na mga gusali ng Makati, ang mga gusaling itinayo gamit ang kanyang pawis at talino habang siya ay nagdurusa sa kusina.
Ang sakit ng katotohanan ay tila isang malaking pader na unti-unting pumapalibot sa kanya, ngunit kasabay nito ay ang pagsilang ng isang bagong determinasyon. Anong plano natin? Tanong ni Amara, ang kanyang boses ay malamig at walang takot. Tumingin si Marcos sa kanya, may bahagyang gulat sa kanyang mga mata dahil sa mabilis na pagbabago ng aura ng babae. May 7 araw tayo, Amara. Sa susunod na linggo, nakatakdang pirmahan ni Enrico ang merger ng Villamor Fintech sa isang dayuhang kumpanya. Kapag nangyari yon, tuluyan ng mawawala ang Dalisay Fintech sa pangalan mo dahil mapupunta na ito sa ibang bansa. Kailangan nating makuha ang mga original na database bago mangyari ang pirmahan. Ang database ay nasa mansyon pa, sabi ni Amara habang inaalala ang isang silid sa ikatlong palapag ng bahay ni Enrico na palaging may mahigpit na lock at bawal pasukin ng kahit sino, maging ng mga katulong. Nasa loob ng silid aklatan ni Enrico ang server. Masyadong mapanganib ang bumalik doon, Amara. Alam nilang tumakas ka at tiyak na doble ang bantay sa mansyon ngayon, babala ni Marcos. Isang matigas na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kontrol sa kanyang sariling tadhana. Hindi nila ako hahanapin sa mansyon kung iisipin nilang nagtatago ako sa takot. Babalik ako, Marcos, ngunit hindi bilang si Amara na alipin, kundi bilang ang multo ng kanilang nakaraan. Ngunit paano makakapasok si Amara sa loob ng mansyon nang hindi napapansin ng mga gwardya ni Doña Corazon? At ano ang gagawin niya kung sa kanyang pagbabalik ay matuklasan niya na ang pagtataksil ni Enrico ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan niya, at ang kanyang sariling buhay ay muling nakataya sa isang mapanganib na laro? Ang kaalaman ay isang sandata, at para kay Amara ang kanyang 3 taong pagbaba ng tingin at pagiging alipin sa loob ng mansyon ang naging pinakamatalas na patalim. Walang sulok ng Forbes Park Villa ang hindi niya kabisado. Siya ang naglinis ng bawat bintana, siya ang naglagay ng wax sa bawat sahig, at siya ang nakakaalam kung anong oras natutulog ang mga bantay, at kung saan ang mga bulag na spot ng mga kamera na itinanim ni Enrico. Sa loob ng isang ligtas na apartment sa Makati, pinag-aralan nina Amara at Marcos ang blueprint ng kumpanya. Ngunit hindi ang blueprint ng gusali ang mahalaga, kundi ang schedule ng pamilya Villamor. Bukas ng gabi ang taunang charity gala ng mga Villamor. Mungkahi ni Marcos habang itinuturo ang kalendaryo sa kanyang tablet. Ito ang gabi kung kailan ipinapakita ni Doña Corazon sa buong alta lipunan ang kanyang huwad na kabutihan. Walang matitira sa mansyon kundi ang 2 bagong gwardya sa gate. Lahat ng katulong ay isasama nila para maglingkod sa event. At si Enrico ay tiyak na nandun para magmayabang sa mga bagong foreign investors. Dagdag ni Amara, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon kundi isang malamig na determinasyon. Yun ang pinakamagandang pagkakataon. Alam ko kung paano pumasok sa pamamagitan ng pinto sa likod ng kusina, ang pintong madalas kong gamitin kapag tinatapon ko ang mga basura. Masyadong delikado, Amara. Kung sakaling mahuli ka, nila gagamitin ni Enrico ang batas laban sa iyo. Sasabihin niyang nagnanakaw ka sa sarili mong kumpanya, may pag-aalalang sabi ni Marcos. Humarap si Amara sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marcos ang apoy sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Hindi ako nagnanakaw, Marcos. Binabawi ko lang ang akin, at kung kailangan kong dumaan sa putik para makuha ito, gagawin ko. Nang sumapit ang gabi ng charity gala, ang ulan ay tila humupa na, ngunit ang gabi ay nanatiling madilim at malamig. Nakasuot si Amara ng simpleng itim na damit at isang jacket na may hood. Sa tulong ni Kuya Jojo na nag-iwan ng bukas na bintana sa kusina, bago sumama sa gala, madaling nakapasok si Amara sa loob ng mansyon. Ang amoy ng mamahaling pabango at wax sa sahig ay tila sumalubong sa kanya kasunod ng mga alaala ng kanyang mga paghihirap. Tila naririnig pa rin niya ang boses ni Doña Corazon na sumisigaw sa kanya dahil sa konting dumi sa lamesa. Ngunit nilagpasan niya ang lahat ng iyon. Umakyat siya sa ikatlong palapag, diretsong patungo sa silid-aklatan ni Enrico. Ang pinto ng library ay may biometric lock. Dito napatunayan ni Amara ang tindi ng kasinungalingan ni Enrico. Ginamit ni Amara ang kanyang sariling hinlalaki sa scanner. Isang marahang tunog ng pag-unlock ang narinig sa tahimik na koridor. Ang system ay nakarehistro pa rin sa kanyang fingerprint, isang patunay na si Enrico ay tamad at hindi man lang nag-abalang burahin ang kanyang access
sa pag-aakalang hinding-hindi na magigising ang tunay na may-ari. Mabilis siyang pumasok sa loob at isinara ang pinto. Nilapitan niya ang malaking computer na nakalagay sa gitna ng silid. Isinaksak niya ang flash drive na ibinigay ni Marcus para kopyahin ang orihinal na source code ng system at ang mga lihim na ledger ng kumpanya. Habang naglo-load ang data, tumingin si Amara sa paligid. Sa ibabaw ng lamesa ni Enrico, nakita niya ang isang nakabukas na kontrata. Ito ang kasunduan para sa merger na gaganapin sa susunod na linggo. Sa ilalim ng kontrata, nakasulat na ang lahat ng asset ng fintech ay ililipat sa isang shell company sa Cayman Islands. At ang mas masakit, may isang nakalakip na dokumento tungkol sa kanyang mental health guardianship. Isang papel na magpapahintulot kay Enrico na ikulong si Amara sa isang psychiatric institution ng habang buhay upang hindi na ito makapagsalita. Nanginig ang buong katawan ni Amara sa galit. Hindi lang pala pera ang gustong kunin ni Enrico. Gustong sirain ng asawa ang kanyang buong pagkatao hanggang sa huling hininga nito. 80%, 85%. Bulong ni Amara habang nakatitig sa progress bar ng screen. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay. Biglang narinig ni Amara ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng library mula sa labas. Nanigas ang kanyang dugo. Sino ang narito? Hindi ba't dapat ay nasa gala ang lahat? Mabilis na nagtago si Amara sa likod ng malaking kortina sa gilid ng bintana. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki habang may kausap sa telepono. Ang boses nito ay pamilyar at puno ng kayabangan. Si Enrico. O, Doña Corazon, sandali lang. Kinuha ko lang ang pirmahan ng merger contract dito sa library. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Ang babaeng yon tiyak na natatakot na yon ngayon sa kung saan. Kung sakaling magpakita siya, may mga pulis na akong binayaran para arestuhin siya sa kasong pagnanakaw. Sabi ni Enrico habang tumatawa sa kabilang linya. Nakahawak si Amara sa kanyang dibdib, pinipigilan ang sarili na lumikha ng kahit anong ingay. Ang flash drive sa computer ay kasalukuyang nasa 79% na. Isang tunog ng notification mula sa computer ang biglang bumasag sa katahimikan ng silid. Napatigil si Enrico sa kanyang pagsasalita. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa direksyon ng computer. Sino ang nandyan? Magsisimula na bang mabunyag ang presensya ni Amara? At paano siya makakatakas mula sa silid na ito kung si Enrico mismo ang nakatayo sa pagitan niya at ng kanyang kalayaan? Ang dilim ay kaibigan ng mga walang boses. Bago pa man makalapit si Enrico sa computer, mabilis na kinuha ni Amara ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Sa kabila ng 3 taong pagkawala ng memorya, ang mga daliri niya ay parang may sariling utak habang binubuksan ang isang lumang application, isang backdoor control sa smart home system ng mansyon na siya mismo ang nagdisenyo bago ang aksidente. Sa isang mabilis na pindot, ang buong mansyon ay biglang nabalot ng pusikit na kadiliman. Ang tunog ng marahang huni ng generator na dapat ay automatikong bubukas ay hindi rin narinig dahil pansamantalang pinatay ni Amara ang system code nito. Ano ba yan? Bakit walang kuryente? Ang galit na boses ni Enrico ay narinig sa loob ng library habang pilit nitong kinakapapa ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ginamit ni Amara ang pagkakataong iyon. Mabilis siyang lumabas mula sa likod ng kortina, lumapit sa computer sa kabila ng dilim, at hinugot ang flash drive. Sa tindi ng kaba, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng braso ni Enrico sa kanyang jacket habang ito ay umiikot. Ngunit dahil sa dilim, inakala ng asawa na ito ay isa lamang sa mga makapal na kortina na nahangin. Walang lingon likod na lumabas si Amara sa library, tinahak ang madilim na koridor at bumaba sa pamamagitan ng hagdanan sa likod bahay patungo sa kusina. Paglabas niya sa pintuan, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng gabi at nang naghihintay na sasakyan ni Marcus sa gilid ng kalsada. Nakahinga lang ng maluwag si Amara nang maisara ang pinto ng sasakyan at mabilis silang umalis ni Marcus palayo sa Forbes Park. Nakuha mo ba? May kaba, ngunit may pag-asang tanong ni Marcus habang nakatitig sa daan. Inilabas ni Amara ang flash drive mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay may bahagyang ngiti na puno ng pananabik. Nasa akin ang lahat, Marcus. Ang buong buhay ko, ang binuo kong kumpanya, at ang lahat ng ebidensya ng kanilang panloloko. Nang makarating sila sa ligtas na apartment, agad nilang isinaksak ang flash drive sa laptop. Sinimulan ni Amara ang pagpapatakbo ng system na tinawag niyang Mist of Distrust o ang munting hamog ng duda. Hindi niya nais na pabagsakin ang kumpanya sa isang iglap lamang.
Gusto niyang panoorin si Enrico na unti-unting mawala ng tiwala sa sarili sa kanyang mga tauhan at sa sarili niyang pamilya. Gamit ang nakuhang admin access, sinimulan ni Amara ang pagbabago sa mga transaksyon ng Villamore Fintech. Ang sistema ay nagsimulang magpakita ng maliliit na aberya, mga naantalang pagbabayad mga maling halaga sa mga invoice at mga error sa transfer fees na unti-unting nagpababa sa tiwala ng kanilang mga kliyente sa Makati. Kinabukasan sa loob ng opisina ng Villamore Fintech, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Si Enrico ay pabalik-balik sa paglakad habang sinisigawan ang kanyang pinuno ng IT department. Bakit nagkakalat ang system natin? Isang linggo na lang bago ang merger pero bakit parang hindi niyo maayos ang simpleng code na ito? Galit na sigaw ni Enrico habang hinahampas ang kanyang lamesa. Sir, hindi po namin alam. Parang may multo sa loob ng system. Ang bawat code na inaayos namin ay biglang nababago pagdating ng gabi. Wala kaming makitang bakas ng hacker timata. Paliwanag ng takot na IT manager. Pumasok si Doña Corazon sa opisina, ang kanyang mukha ay masama rin ang timpla dahil sa mga reklamong natatanggap mula sa kanilang mga kaibigang negosyante. Enrico, ano ba itong nangyayari? Sabi ko sa iyo, huwag kang magpabaya. Noong si Amara pa Noong maayos pa ang lahat, walang ganitong problema. Napatigil si Enrico. Tumingin siya sa kanyang ina ng may pagdududa. Mahuwag mo ngang banggitin ang pangalan ng babaeng yon. Wala siyang alam kundi maghugas ng pinggan. Ako ang utak ng kumpanyang ito. Talaga ba, Enrico? O baka naman natatakot ka lang na mapatunayan ng lahat na wala kang kwentang leader kapag wala ang asawa mo, pang-uuyat ni Doña Corazon, na nagsimula ng mangamba para sa kanilang kayamanan. Nagsimula ang hidwaan sa pagitan ng mag-ina, eksaktong ayon sa plano ni Amara. Ang tiwala na nagbubuklod sa kanila sa kanilang kasakiman ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Habang nangyayari ito, nakatanggap si Enrico ng isang pribadong mensahe sa kanyang personal na telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkabukas niya, isang maikling pangungusap ang nakasulat na nagpalamig sa kanyang buong katawan. Ang multo ng nakaraan ay gising na Enrico at handa na siyang bawiin ang kanyang trono. Nanlaki ang mga mata ni Enrico habang nakatitig sa screen. Sino ang nagpadala nito, si Amara ba? Ngunit paano magagawa ng isang babaeng walang memorya at walang pera ang ganito kalaking gulo sa kanyang system? O may iba pang taong nagmamanipula sa kanyang kumpanya mula sa likod ng mga anino? Ang kasakiman ay parang anay tahimik, nangangat-ngatin ang pinakamalalim na pundasyon ng tiwala hanggang sa tuluyang gumuho ang buong bahay. Sa loob ng isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng matatalas na sigaw nina Enrico at Clara. Ang lamesang salamin ay puno ng mga nakasabog na dokumento ng merger kasama ang mga basong may bakas ng alak na tila itinapon sa galit. Si Clara na nakasuot ng mamahaling sutla ay nanggagalaiti sa galit habang iwinagayway ang kanyang telepono sa harap ng mukha ni Enrico. Huwag mo akong gawing tanga, Enrico. Nakita ko ang dokumentong ito. Bakit nakasulat dito na ang lahat ng shares ng bagong kumpanya sa Cayman Islands ay mapupunta lang sa pangalan mo at ng nanay mo? Nasaan ang para sa akin? Nasaan ang pangako mong kalahati ng kumpanya ay ibibigay mo sa akin kapag naitapon mo na si Amara? Clara, huminahon ka nga. Isang peking email lang yan. May sumasabotahe sa atin ngayon. Hindi mo ba nakikita? Ang kumpanya ay kasalukuyang inaatake ng hacker. At ikaw naman ay nagpapadala sa mga ganyang paninira. Pilit na paliwanag ni Enrico, habang pilit na hinahawakan ang balikat ni Clara para pakalmahin ito. Huwag mo akong hawakan. Bulyaw ni Clara, sabay tabig sa kamay ng lalaki. Ganyan din ang ginawa mo kay Amara, di ba? Ginamit mo ang utak niya. Pinaniwala mo siya sa mga kasinungalingan mo, tapos noong nakuha mo na ang gusto mo, itinapon mo siya, na parang basang-basahan. Ngayong alam ko na ang kaya mong gawin. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong gawin mo rin sa akin? Yan. Pumasok si Doña Corazon sa eksena, ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak habang nakatingin kay Clara. At sino ka para sumigaw sa anak ko sa loob ng pamamahay na ito? Tandaan mo, Clara, isa ka lang namang cheap na babaeng pinalit sa isang alipin. Kung nagawa naming kontrolin si Amara na may totoong utak at ari-arian, ikaw pa kaya na walang alam kundi ubusin ang pera ng anak ko sa mga mamahaling bag? Matumahimik ka nga, Q. Sigaw ni Enrico sa kanyang ina na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Ang hindi nila alam, sa kabilang panig ng lungsod,
Nakaupo si Amara sa harap ng laptop habang nakikinig sa kanilang pag-aaway sa pamamagitan ng hacked na audio system ng penthouse. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Amara habang pinapakinggan ang unti-unting pagkawasak ng pamilyang sumira sa kanyang buhay. Ang peking email na natanggap ni Clara ay bahagi lamang ng kanyang plano upang sirain ang kanilang alyansa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Amara ang isang matinding pangungulila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na dalhin ng hangin patungo sa isang mas payapang lugar. Nabalik lamang ang diwa ni Amara nang maramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa sementeryo. Nakatayo siya sa harap ng simpleng puntod ni Aling Nena. Ang mga sariwang bulaklak na puting rosas na dala niya ay marahan niyang inilapag sa ibabaw ng malamig na semento. Hinaplos niya ang nakasulat na pangalan ng kanyang ina at ang kanyang mga luha na matagal nang pinipigil ay dahan-dahang pumatak sa basang lupa. "Nay, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw ng malaya." Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Ngayon alam ko na ang totoo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagbigay ng lahat para mabuhay ako habang sila ay nagnakaw lang sa atin. Pangako na hindi ko hahayaan na mawalan ng saysay ang sakripisyo mo. Babawiin ko ang lahat at bibigyan kita ng katarungan." Ang marahang haplos ng hangin sa kanyang mukha ay tila sagot ng kanyang ina, nagbibigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang laban. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na binuwag ng pagtunog ng kanyang telepono. Si Kuya Jojo ang tumatawag at ang boses nito ay puno ng matinding takot. "Amara, magtago ka na laman ni Enrico. Nabuhay ka at nakita ka ng mga tauhan niya malapit sa sementeryo. Nagpadala siya ng mga masasamang tao para hulihin ka. Gusto ka nilang patahimikin bago sumapit ang araw ng merger." Narinig ni Amara ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa damuhan ng sementeryo at ang pagbukas ng mga pinto ng isang itim na van sa hindi kalayuan. May mga anino ng mga lalaking may hawak na flashlight na dahan-dahang lumalapit sa kanyang direksyon. Saan tutungo si Amara sa gitna ng madilim na sementeryo at sapat ba ang kanyang talino para matakasan ang mga taong handang pumatay para lamang maprotektahan ang kanilang mga nakaw na kayamanan? Ang kamatayan ay hindi bago kay Amara. Dumaan na siya rito 3 taon na ang nakalilipas sa malamig na kalsada ng Makati. Sa gitna ng madilim na sementeryo, binalot niya ang kanyang sarili ng katahimikan habang marahang sumasandal sa likod ng isang malaking mausoleo. Pinatay niya ang screen ng kanyang telepono upang hindi makalikha ng anumang liwanag. Narinig niya ang marahang kaluskos ng mga tuyong dahon na natatpakan ng mabibigat na sapatos ng mga lalaki. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay pabalik-balik na dumarapo sa mga krus at puntod, tila mga mata ng buwayang naghahanap ng mabibiktima. "Siguraduhin ninyong malinis ang trabaho," sabi ni Boss Enrico. "Gawin ninyong mukhang nagpakamatay dahil sa depresyon sa pagkamatay ng nanay niya. Tutal kilala naman siyang may sakit sa pag-iisip." Bulong ng isa sa mga lalaki, ang boses ay sapat na malapit para marinig ni Amara ang bawat titik ng kanyang sariling hatol. Ang gobo, ang galit sa dibdib ni Amara ay mas matindi pa sa takot. Ang lalaking dati niyang niyayakap gabi-gabi, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay siya palang nagmamando sa kanyang sariling pagpanaw. Sa kabilang panig ng sementeryo, isang malakas na tunog ng sirena ng pulisya ang biglang umalingaw-ngaw sa gabi. Ito ay gawa-gawang tunog mula sa isang malakas na speaker na itinanim ni Marcus sa labas ng bakod para lumikha ng takot sa mga tauhan ni Enrico. "May pulis, alis na tayo," sigaw ng isa sa mga lalaki, bago mabilis na tumakbo patungo sa naghihintay na van. Nang marinig ang maingay na pag-andar ng makina ng sasakyan palayo, mabilis na lumabas si Amara mula sa kanyang pinagtataguan at tumakbo patungo sa kalsada kung saan naghihintay si Marcus na may nakahandang sasakyan. Pagkasakay niya, agad na pinaharurot ni Marcus ang kotse palayo sa sementeryo. "Ayos ka lang ba? Masyado nang mapanganib, Amara. Hindi na ito simpleng pagnanakaw ng kumpanya. Gusto ka na nilang patayin." May takot na sabi ni Marcus habang nakatitig sa manibela. "Ito na ang huling beses na tatakbo ako, Marcus." Malamig na sagot ni Amara habang pinatutunog ang kanyang mga daliri. May 3 araw na lang bago ang merger presentation sa Grand Ballroom ng Makati Hotel. Doon natin tatapusin ang lahat. Sa sumunod na 2 araw, walang tulog na nagtrabaho sina Amara at Marcus. Sa tulong ng nakuha nilang mga original na patent at mga dokumento ng forgery,
Palihim silang nakipag-ugnayan sa mga kinatawan ng foreign investor na nakatakdang makipag-ugnayan kay Enrico, isang malaking kumpanya mula sa Singapore na pinamumunuan ni Mr. Lim. Ipinadala ni Amara ang lahat ng patunay na ang system na ibinebenta ni Enrico ay pag-aari niya at ang kasalukuyang software na ginagamit ng Villamor Fintech ay may malalaking butas sa seguridad na siya mismo ang gumawa bilang isang patibong. Nang sumapit ang gabi ng Grand Merger Presentation, ang ballroom ay puno ng mga nagniningning na chandelier, mga mamahaling bulaklak, at mga kilalang tao sa mundo ng negosyo at media. Nakasuot si Enrico ng isang mamahaling tuxedo, habang si Doña Corazon ay mukhang reyna sa kanyang pulang gown na may mahabang laylayan. Si Clara ay nandoon din, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatitig sa mag-ina. Umakyat si Enrico sa entablado, hawak ang isang gintong pluma, handa nang pirmahan ang merger na maglalagay sa kanya sa rurok ng tagumpay. Salamat sa inyong lahat. Ngayong gabi ang Villamor Fintech ay tuluyan ng lalawak sa buong Asia. Ang sistem na binuo ko gamit ang aking sariling pawis at talino ay magiging tulay para sa mas magandang kinabukasan. Buong pagmamabangis na pahayag ni Enrico sa harap ng mikropono, kasunod ng malakas na palakpakan ng mga bisita. Itinapat ni Enrico ang pluma sa ibabaw ng kontrata. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, ang malaking projector screen sa likod niya na dapat ay magpapakita ng logo ng bagong kumpanya ay biglang nagbago ng imahe. Ang liwanag ng screen ay pumuno sa buong ballroom at ang nakasulat doon ay hindi ang bagong logo kundi ang isang dokumentong may pirma ni Enrico, isang kasunduan sa pagbili ng mga gamot na pampalito sa isip ng tao, kasama ang isang audio file na nagsimulang mag-play sa mga speaker ng ballroom. Konting tiis na lang, babe. Kailangan ko pang makuha ang huling pirma niya sa legacy fund transfer. Ang boses ni Enrico ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at walang bawas. Napatigil ang lahat. Ang palakpakan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Enrico habang dahan-dahang lumingon sa screen. At sa gitna ng katahimikang iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom at isang babae ang pumasok, nakasuot ng isang simpleng ngunit napaka-eleganteng puting gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Enrico. Si Amara Dalisay. Ang reynang akala nila ay tuluyan ng naging basura. Ang bawat yapak ni Amara sa pulang carpet ng ballroom ay tila tunog ng hatol na dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ang bulong ng mga bisita ay unti-unting lumakas, habang ang mga kamera ng media na kanina ay nakatutok kay Enrico ay sabay-sabay na humarap sa kanya. Ang mga flash ng liwanag ay tumama sa kanyang puting gown, ngunit hindi tulad ng dati walang takot sa kanyang mga mata. Siya ay nakatayo ng tuwid, hawak ang kanyang ulo ng mataas. Sa ibabaw ng entablado, ang mukha ni Enrico ay nawalan ng kulay. Ang gintong pluma sa kanyang kamay ay tila naging kasing lamig ng yelo. Sa tabi niya, si Doña Corazon ay napatayo, ang kanyang hawak na baso ng mamahaling wine ay nadulas sa kanyang mga daliri at lumikha ng tunog ng nabasag na kristal sa sahig. Ang pulang likido ay dahan-dahang kumalat sa puting marmol, tila dumi na hindi na kailanman mabubura. Amara, anong kabaliwan ito? Paano ka nakapasok dito? Sigaw ni Doña Corazon, pilit na pinapanatili ang kanyang autoridad, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Mga gwardya, ilabas ninyo ang babaeng ito. Siya ay may sakit sa pag-iisip. Nakatakas siya sa kanyang klinika. Lumapit si Enrico sa gilid ng entablado, pilit na ngumiti sa harap ng mga kamera, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo. Guys, please, huwag kayong maniwala sa nakikita ninyo sa screen. Ang asawa ko ay may malubhang depression at psychosis mula noong maaksidente siya. Ang audio na narinig ninyo ay peke, gawa-gawa lang ng mga taong gustong sumira sa aming pamilya. Talaga ba, Enrico? Ang boses ni Amara ay mahina, ngunit may sapat na lakas para marinig sa buong ballroom sa tulong ng lapel mic na nakakabit sa kanyang damit. Kung ako ay may sakit sa pag-iisip, bakit ang lahat ng system codes ng Villamor Fintech ay nakarehistro pa rin sa aking personal na thumbprint? Kung ako ay isang baliw na asawa, bakit ang kontrata ng merger na hawak mo ngayon ay nakadepende sa legacy fund na orihinal na pag-aari ng aking ina, si Aling Nena? Magsisinungaling ka pa ba sa harap ng mga taong ito habang ang ebidensya ng iyong panloloko ay kasalukuyan
nang ipinapadala sa Securities and Exchange Commission. Dagdag ni Marcos habang pumasok sa ballroom, kasama ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na coat, mga kinatawan ng National Bureau of Investigation. Sa likod nila, lumabas si Mr. Lim, ang pangunahing foreign investor mula sa Singapore. Tumingin siya kay Enrico nang may matinding pagkabigo at galit. Mr. Villamor, the merger is off. We do not do business with thieves and abusers. My team has already verified the source code of your system. It belongs to Amara Delice. You are nothing but a fraud. Ang bulong ng mga tao ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-agawan para makalapit kay Enrico. Ang kanilang mga mikropono ay tila mga sandata na nakaturo sa kanyang mukha. Sir Enrico, totoo po ba na ninakawan ninyo ang sarili ninyong asawa? Doña Corazon, may katotohanan po ba na binalak ninyong ikulong si Amara sa isang psychiatric hospital para makuha ang kanyang pera? Peke ang lahat ng yan, lumabas kayo. Sigaw ni Doña Corazon habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mamahaling Hermes clutch bag. Ang kanyang marangyang anyo ay tuluyan ng gumuho sa harap ng buong Makati High Society. Ang kahihiyang matagal niyang iniiwasan ay tuluyan ng dumapo sa kanyang pangalan sa pinakamalupit na paraan. Tumingin si Enrico kay Clara, umaasang makakakuha ng suporta mula sa kanyang kabit. Ngunit si Clara ay dahan-dahang umatras palayo, sa entablado binitawan ang kanyang hawak na dokumento at tuluyang sumama sa karamihan para hindi madamay sa pagbagsak ng mga Villamor. Naiwan si Enrico sa gitna ng entablado mag-isa habang ang mga flash ng camera ay patuloy na lumilikha ng matitinding liwanag na tila parusa sa kanyang mga kasalanan. Lumapit ang mga opisyal ng NBI sa entablado, hawak ang isang warrant of arrest. Mr. Enrico Villamor at Doña Corazon. Villamor, inilalagay po namin kayo sa ilalim ng aresto sa mga kasong luwa daw, chimdo at taisan, at bauhantintan batay sa Republic Act, 9,200 at 62, pahayag ng pinuno ng mga autoridad habang inilalabas ang mga posas. Tumingin si Enrico kay Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, takot at pagsusumamo. Amara, huwag mong gawin ito sa akin. Mahal kita. Ginawa ko lang ang lahat para sa ating dalawa. Tumingin si Amara sa kanya, ngunit walang bakas ng galit o pait sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na kawalan. Hindi mo ako minahal, Enrico. Minahal mo lang ang pakinabang na makukuha mo sa akin. Ngunit tapos na ang laro. Oras na para magbayad ka sa bawat luha ng aking ina. Habang pinapanood ni Amara ang pagpoposas kay Enrico, at ang hysterical na pagsigaw ni Doña Corazon, habang kinakaladkad ng mga pulis, naramdaman niya ang isang marahang tapik sa kanyang balikat mula kay Marcos. Ang unang bahagi ng kanyang laban ay natapos na. Ngunit sapat na nga ba ang pagkakakulong ng kanyang mga kaaway para mabalik ang buhay na ninakaw sa kanya? At ano ang gagawin niya sa mansyon na dati niyang kulungan ngayon? Na ito ay muli nang bumalik sa kanyang mga kamay. Ang gulong ng tadhana ay hindi tumitigil sa pag-ikot. Kung sino ang nasa itaas kahapon, siya ang nakalubog sa dumi ngayon. Pagkalipas ng ilang araw mula sa iskandalo sa ballroom, pansamantalang nakalabas ng kulungan sina Enrico at Doña Corazon matapos magbayad ng malaking piyansa gamit ang kanilang mga natitirang hiyas. Ngunit ang kanilang pagbabalik sa mansion sa Forbes Park ay hindi para maghari kundi para harapin ang kanilang huling gabi sa loob ng marangyang pamamahay na iyon. Nakatayo si Amara sa gitna ng sala, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang eleganteng blazer. Sa kanyang tabi ay si Marcos at ang isang sheriff na may hawak na utos ng hukuman para sa pagbawi ng ari-arian. Ang lahat ng bank account sa sakyan at ang mismong mansion ay opisyal nang ibinalik sa pangalan ng Dalisay Holdings. Mula sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumaba si Doña Corazon. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Sumunod sa kanya si Enrico Bitbit, ang 2 lumang maleta na naglalaman ng kanilang mga personal na damit, ang tanging pinayagan ng batas na dalhin nila. Masaya ka na ba, Amara? Bulyaw ni Doña Corazon, habang nanginginig ang kanyang labi sa galit. Sinira mo ang pamilya namin pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo. Noong wala kang maalala, ganito ba ang igaganti mo sa amin? Walang utang na loob. Tumingin si Amara sa kanyang biyenan.
Walang galit sa kanyang mga mata kundi isang malalim na pagkaawa. Para sa isang taong, kahit sa huling sandali, ay hindi pa rin makita ang sariling pagkakamali. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Ma'am Corazon, hindi ng pagiging alipin. Matatag na sagot ni Amara, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila semento. Binigyan niyo ako ng matitirhan, oo. Pero ang kabayaran noon ay ang kalayaan ko, ang utak ko, at ang buhay ng nanay ko. Sa tingin niyo ba, ay sapat na kabayaran ang mga damit na ito para sa lahat ng nakuha ninyo sa akin? Lumapit si Enrico kay Amara, binitiwan ang kanyang maleta, at pilit na hinawakan ang kamay ng asawa. Amara, please, pwede pa naman nating simulan muli, di ba mahal kita? Alam kong nagkamali ako pero natakot lang ako na maiwan mo ako kapag nalaman mo ang totoo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Dahan-dahang binawi ni Amara ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Enrico. Tiningnan niya ang mukha ng lalaki, pilit na hinahanap ang kahit kaunting spark ng pag-ibig na nagpabulag sa kanya sa loob ng 3 taon. Ngunit wala na siyang naramdaman, kundi ang hangin. Namatay ang pagmamahal ko sa iyo, Enrico, kasabay ng huling hininga ng nanay ko sa ospital. Bulong ni Amara, ang kanyang boses ay may bakas ng matinding lungkot na unti-unting naging yelo. Huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig para takpan ang iyong kasakiman. Ang taong nagmamahal ay hindi nagbibigay ng gamot para sirain ang isip ng kanyang asawa. Kinuha ni Amara ang isang malaking itim na plastic bag mula sa lamesa at inihagis ito sa paanan ni Enrico, ang eksaktong plastic bag na naglalaman ng kanyang mga gamit noong gabi ng kanyang pagpapakalayas sa gitna ng ulan. Iyan ang mga natitira ninyong gamit. Umalis na kayo sa bahay ko, malamig na utos ni Amara. Napatitig si Enrico sa plastic bag bago dahan-dahang tumingin kay Doña Corazon. Ang mag-ina ay wala nang nagawa kundi buhatin ang kanilang mga maleta at maglakad patungo sa malaking pintong kahoy. Nang buksan nila ito, ang liwanag ng araw sa labas ay tumama sa kanilang mga mukha, isang liwanag na hindi na para sa kanila. Hindi ka magiging masaya, Amara, ang mansyong ito ay magiging libingan ng iyong kalungkutan. Sigaw ni Doña Corazon bago sila tuluyang lumabas ng gate, kasunod ng malakas na tunog ng pagsasara ng pinto. Naiwan si Amara sa gitna ng malawak at tahimik na mansyon. Tumingin siya sa paligid, sa mga mamahaling sofa, sa malalaking bintana at sa nagniningning na chandelier. Ang mansyong ito ay dating naging kanyang kulungan, ang lugar kung saan bawat sulok ay may bakas ng kanyang luha at pagod. Amara, anong plano mo sa bahay na ito? Ibebenta ba natin? Shh! Tanong ni Marcos habang lumalapit sa kanya. Huminga ng malalim si Amara at isang magandang ngiti na puno ng kapayapaan ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko ito ibebenta, Marcos. Ang lugar na ito ay naging saksi sa pagdurusa ko. Ngayon gagawin ko itong lugar ng pagpapagaling para sa mga taong tulad ko. Anong plano ni Amara para sa mansyon ng mga Villamor? At paano niya sisimulan ang kanyang bagong buhay bilang isang malayang reyna, habang ang mga kaaway niya ay naghahanda pa rin para sa kanilang huling laban sa korte? Ang bulwagan ng korte ay tila isang timbangan kung saan ang katotohanan ay pilit na tinatapatan ng mga kasinungalingang gawa sa pera at kapangyarihan. Nakaupo si Amara sa tabi ni Marcos, ang kanyang mukha ay payapa ngunit seryoso habang pinapanood ang mag-asawang abogado ng pamilya Villamor na pilit na naghahanap ng butas sa kanilang mga depensa. Sa kabilang panig, si Enrico ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa lamesa habang umiiwas sa tingin ng mga tao. Si Doña Corazon naman ay pabalik-balik ang tingin sa hukom. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon sa kabila ng makapal na makeup na pilit na nagtatakip sa kanyang puyat na mga mata. Ipinatawag ng panig ng taga-usig si Jojo Ramirez bilang kanilang huling testigo, pahayag ng piskal. Tumayo si Kuya Jojo at dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand. Nang sumumpa siya na magsasabi ng katotohanan, tumingin siya kay Amara nang may paghingi ng tawad bago humarap sa hukom. Saksi po ako noong gabi ng aksidente, 3 taon na ang nakalilipas. Panimula ni Jojo, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may sapat na lakas. Hindi po si Sir Enrico ang nagligtas kay Ma'am Amara. Si Sir Enrico po ang nagmamaneho ng sasakyang nakabangga sa kanya habang tumatakas si Ma'am Amara matapos matuklasan ang pagnanakaw sa mga patent ng kumpanya. At nang mawala ng malay si Ma'am Amara, iniutos po ni Doña Corazon na sabihin sa lahat na si Sir Enrico ang bayani para makontrol nila ang biktima sa pamamagitan ng utang na loob. Ang bulong sa loob ng korte
ay agad na umingay. Sinubukan ng abogado ni Enrico na tumutol ngunit ang mga ebidensyang nakalap mula sa lumang laptop, kabilang ang mga mensahe ni Enrico sa mga tauhan nito upang linisin ang pinangyarihan ng aksidente, ay sapat na para patahimikin ang depensa. Tumayo ang hukom, hawak ang mga papeles ng hatol. Ang buong bulwagan ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghinga ni Amara at ang mabilis na tibok ng puso ni Enrico sa hindi kalayuan. Ang tunog ng pagpukpok ng kahoy na maso ng hukom sa kanyang lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na naghudyat ng katapusan ng isang mahabang gabi ng kawalan ng katarungan. Sa kasong estafa at falsification of public documents, kasama ang paglabag sa Republic Act 9,200 at 62 or Anti-Violence Against Women and Their Children. Napatunayan ng korteng ito na walang makatwirang pagdududa na ang mga akusadong sina Enrico Villamor at Corazon Villamor ay nagkasala, opisyal na pahayag ng hukom. Hinatulan ang mga akusado ng parusang pagkabilanggo na walang pagkakataon para sa piyansa. Isang hysterical na pagsigaw ang lumabas sa mga labi ni Doña Corazon. Hindi totoo yan, sinisiraan lang kami ng babaeng iyan, kami ang biktima rito, sigaw ng matanda habang pilit na pinipigilan ng mga court bouncers mula sa paglapit kay Amara. Si Enrico naman ay tila nawalan ng lakas na pasandal sa kanyang upuan, habang dahan-dahang inilalagay ng mga pulis ang mga posas sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Amara, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit kundi ng isang matinding kawalan ng pag-asa. Nang dumaan si Enrico sa tapat ni Amara habang inilalabas ng korte, na patigil siya. Amara, sabihin mo sa akin, minahal mo ba talaga ako noon o naging obligasyon mo lang ako dahil sa utang na loob? Tumingin si Amara sa kanyang dating asawa. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang lalaking minsan niyang ipinaglaban at pinagkatiwalaan. Ngunit ang puso niya ngayon ay malaya na sa anumang tanikala. Minahal kita ng totoo, Enrico. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay pinatay mo noong pinili mong maging magnanakaw kaysa maging asawa, bulong ni Amara bago tuluyang tumalikod. Napanood ni Amara ang pag-alis ng sasakyan ng mga pulis, bitbit ang mag-ina patungo sa kanilang bagong tahanan sa loob ng bilangguan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, isang buntong hininga na nag-alis ng lahat ng bigat na kanyang dinala sa loob ng 3 taon. Tapos na ang laban sa korte, Amara. Ano na ang susunod nating hakbang, taring? Tanong ni Marcos habang nakatayo sa kanyang tabi sa labas ng gusali ng korte. Tumingin si Amara sa langit kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang nagbibigay daan sa sikat ng araw. Ngayong tapos na ang paniningil, oras na para sa pagpapagaling, Marcos. Simulan na natin ang pagpapatayo ng bahay, Nena. Paano babaguhin ni Amara ang dating simbolo ng kanyang pagdurusa upang maging kanlungan ng mga taong nawalan ng pag-asa? At magagawa nga ba niyang tuluyang makamit ang kapayapaan sa kanyang puso matapos ang lahat ng bagyong kanyang dinaanan? Ang tunay na kapangyarihan ng isang reyna ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang trono, kundi sa lawak ng kanyang kakayahang magpatuloy at magbigay ng kanlungan sa iba. Makalipas ang ilang buwan mula nang matapos ang paglilitis ang mansyon sa Forbes Park, ay hindi na ang malamig at nakakatakot na palasyo ng mga Villamor. Ang bawat pader na dating kulay ginto at itim ay napalitan na ng malalambot na kulay ng pastel at puti, tila dahan-dahang binubura ang bawat bakas ng sakit at kasakiman. Sa malawak na garden kung saan pinahiya ni Doña Corazon si Amara sa harap ng maraming tao, wala na ang mga mamahaling buffet at mapagmataas na bisita. Sa halip, maririnig ang tawanan ng mga bata at ang mga tinig ng mga kababaihang nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa ilalim ng lilim ng mga puno. Ang mansyon ay opisyal ng binuksan bilang bahay, Nena, isang kanlungan para sa mga inang biktima ng karahasan, mga kababaihang inabandona at mga matatandang walang matuluyan. Amara, hindi ko akalaing ang isang lugar na puno ng luha noon ay magiging ganito kapayapa ngayon, nakangiting sabi ni Marcos, habang abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa mga bagong residente ng shelter. Ang bawat pader ay may kakayahang magbago, Marcos. Basta't ang nagpapatakbo rito ay pagmamahal at hindi kasakiman. Sagot ni Amara habang nakatingin sa portrait ng kanyang ina na nakasabit sa gitna ng sala. Sa larawan, si Aling Nena ay nakangiti, tila nagpapakita ng pagsang-ayon sa ginawa ng kanyang anak. Ginamit ni Amara ang kanyang kumpanya, ang Dalisay Fintech, upang pondohan ang bahay, Nena.
Ang mga kababaihang nakatira rito ay hindi lang binibigyan ng matutuluyan, tinuturuan din sila ng mga pangunahing kaalaman sa teknolohiya at negosyo upang makatayo sa sarili nilang mga paa sa kanilang paglabas. Habang nag-ayos si Amara sa silid-aklatan na ngayon, ay isa ng malawak na play area at library para sa mga bata lumapit sa kanya, ang isa sa mga construction worker na tumutulong sa pagsasaayos ng mga natitirang bahagi ng bahay. Ma'am Amara, may nakita po kami sa likod ng pader ng lumang opisina ni Sir Enrico. Isang maliit na metal na kahon. Mukhang itinago po doon bago pa man kayo maaksidente. Sabi ng manggagawa habang iniabot ang isang maliit na kahon na may kalawang nasa gilid. Kumunot ang noo ni Amara habang tinatanggap ang kahon. Sa tulong ni Marcos, binuksan nila ang lock nito. Sa loob ay may isang lumang journal. Ilang mga lumang litrato ng kanyang ina noong kabataan pa nito sa isang lalawigan sa Leyte, at isang hindi nabuksang sobre na may nakasulat na pangalan ni Amara. Ang sulat kamay sa ibabaw ng sobre ay kay Aling Nena. Ngunit ang petsa ng sulat ay 20 taon na ang nakalilipas noong si Amara ay bata pa lamang. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang binubuksan ang sobre. Nang ilabas niya ang papel, tumambad sa kanya ang mga salitang tila nagbukas ng isa pang pinto ng kanyang nakaraan na hindi niya akalaing umiiral pala. Amara, aking anak. Kung binabasa mo ito, maaaring dumating na ang araw na kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang lalaking akala mo ay ama mo ay hindi ang tunay mong dugo. Ikaw ay nagmula sa isang pamilyang may malaking ambag sa teknolohiya sa bansang ito. Isang pamilyang binalak kong takasan upang protektahan ka sa kanilang kasakiman. Napatigil si Amara. Ang kanyang paningin ay nanlalabo habang binabasa ang pangalan ng kanyang tunay na ama na nakasulat sa ibabang bahagi ng papel, isang pangalang kilalang-kilala sa buong bansa. Bilang isa sa mga pinakamayamang tech tycoon, na pumanaw na ngunit may naiwang malaking legacy na kasalukuyang pinag-aawayan ng kanyang mga legal na anak. Tumingin si Amara kay Marcos, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkagulat at kalituhan. Sa gitna ng kanyang paghahanap ng kapayapaan, tila may isang bagong bagyo na naman ang nagbabadyang magbukas sa kanyang buhay. Sino nga ba ang tunay na ama ni Amara? At paano makakaapekto ang bagong katotohanang ito sa kanyang kasalukuyang kapayapaan at sa kanyang binuong kanlungan para sa mga nangangailangan? Ang nakaraan ay hindi isang aklat na madaling isara. Kung minsan may mga pahina itong muling nagbubukas kahit nais mo na itong tuluyang sunugin. Habang nakatitig si Amara sa lumang sulat ni Aling Nena, naramdaman niya ang matinding bigat ng katotohanan. Ang kanyang tunay na ama ay si Lorenzo Montenegro, ang yumaong haligi ng Montenegro Global, ang pinakamalaking tech conglomerate sa bansa. Ayon sa sulat, tumakas si Aling Nena noong sanggol pa lamang si Amara dahil sa takot sa pamilya Montenegro, nakilala sa kawalan ng awa kapag usapin ng mana ang nakataya. Mas pinili ng kanyang ina na magbabad sa hirap at maglaba para sa ibang tao, kaysa hayaang mabulok ang kaluluwa ng kanyang anak sa karangyaang gawa sa dugo at kasinungalingan. Hindi ko kailangan ang pera nila, Marcos, bulong ni Amara habang dahan-dahang itinutupi ang papel at ibinabalik ito sa kahon. Ako si Amara Dalisay. Ang nanay ko ay si Nena Dalisay at ang binuo ko rito ay higit pa sa anumang mansyon o pangalan na mayroon sila. Masaya na ako sa bahay, Nena. Hinawakan ni Marcos ang kanyang kamay nang may pag-unawa. Alam ko, Amara, pero kailangan mong maging handa. Dahil sa paglilitis ni na Enrico at sa kasikatan ng Dalisay Fintech ngayon, hindi imposibleng makuha mo ang pansin ng mga Montenegro. At kapag nalaman nilang ikaw ang nawawalang anak ni Lorenzo, tiyak na hindi ka nila tatantanan. Ang babala ni Marcos ay nagkatotoo ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Kinahapunan, isang makintab at mamahaling itim na limousine ang huminto sa harap ng gate ng bahay Nena. Ang marangyang sasakyan ay tila isang estranghero sa gitna ng tahimik at simpleng kapaligiran ng shelter. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng napaka-eleganteng designer suit, may suot na mamahaling salamin sa mata, at may tindig na puno ng kapangyarihan at kayabangan. Si Vivian Montenegro, ang panganay na anak ni Lorenzo Montenegro at ang kasalukuyang namumuno sa Montenegro Global. Pumasok si Vivian sa loob ng compound ng bahay Nena nang walang pahintulot. Tumingin siya sa paligid sa mga matatanda at mga inang naglalaro sa garden na may bakas ng matinding pag-ayaw at pandidiri sa kanyang mukha. Kaya pala maingay ang pangalan mo sa Makati. Kamakailan, Amara Dalisay?
O dapat ko bang sabihing Amara Montenegro? Ang boses ni Vivian ay malamig matalim at walang kahit kaunting init ng isang kapatid. Humarap si Amara sa kanya hindi natitinag sa tindi ng presensya ng babae. Wala akong kilalang Montenegro rito at ang lugar na ito ay para lamang sa mga taong nangangailangan ng kanlungan, hindi para sa mga taong walang modo na pumapasok ng walang paanyaya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vivian. Tinanggal niya ang kanyang salamin at lumapit kay Amara. Huwag kang magmalinis, Amara. Alam kong hawak mo ang sulat ni Nena. At alam ko rin na balak mong gamitin ang binuo mong fintech kumpanya para kumuha ng atensyon upang makuha ang bahagi mo sa mana ng aming ama. Pero nagkakamali ka. Naglabas si Vivian ng isang dokumento mula sa kanyang mamahaling bag at inihagis ito sa lamesa sa tapat ni Amara. Pirmahahan mo yan. Isang waiver na nagpapatunay na wala kang anumang karapatan o claim sa pangalan ari-arian at kumpanya ng mga Montenegro. Pirmahan mo at hahayaan kong mabuhay ka rito kasama ang mga pulubi mo. At kung hindi ko pirmahan, tanong ni Amara ang kanyang boses, ay nanatiling kalmado ngunit may lakas na tila bakal. Kung hindi mo pirmahan, sisiguraduhin kong bukas na bukas ay gigibain ang lugar na ito. Banta ni Vivian ang kanyang mga mata ay nanunuot sa galit. Gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng Montenegro Global para palabasin na ang mga patent ng fintech mo ay ninakaw mula sa aming system. Dudurugin kita, Amara, sa paraang hindi mo kailanman inakala. Mas malupit ako kaysa kay Enrico at sa kanyang ina. Nagtama ang paningin ng dalawang babae. Si Vivian na kumakatawan sa kapangyarihan at kasakiman at si Amara na kumakatawan sa katatagan at katarungan. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang dokumento, ngunit sa halip na pirmahan dahan-dahan niya, itong pinunit sa harap mismo ng mukha ni Vivian. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila patunay na walang anumang banta ang kayang muling magpatumba sa kanya. Makaalis ka na, Vivian, at sabihin mo sa pamilya mo, hindi ko kailangan ng mana nyo, pero kung subukan ninyong hawakan ang bahay Nena at ang mga taong pinoprotektahan ko rito, sisiguraduhin kong ang pangalang Montenegro ang unang babagsak sa bansang ito. Ang dantep na sagot ni Amara. Umalis si Vivian na may matinding galit sa kanyang mukha. Ngunit bago sumakay sa kanyang sasakyan, lumingon siya at nag-iwan ng huling babala. Magsisi ka, Amara, hindi mo alam kung anong puwersa ang kinalaban mo. Habang pinapanood ni Amara ang pag-alis ng sasakyan ni Vivian, naramdaman niya ang muling pagbabalik ng panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sarili niya ang kanyang ipinaglalaban, kundi ang buhay at kapayapaan ng mga taong nagtitiwala sa kanya sa loob ng bahay Nena. Magagawa nga ba ni Amara na talunin ang isang dambuhalang kumpanya tulad ng Montenegro Global? At paano niya gagamitin ang kanyang talino sa teknolohiya upang maprotektahan ang kanyang binuong pamilya mula sa banta ng kanyang sariling dugo? Ang tunay na bagyo ay hindi dumarating ng may ingay. Ito ay nagsisimula sa isang tahimik na pagtitipon ng mga ulap sa itaas ng iyong ulo. Sa sumunod na 2 araw naramdaman ng bahay Nena ang hagupit ng kapangyarihan ng pamilya Montenegro. Dumating ang mga Peking zoning inspector, nagbanta na ipapasara ang shelter dahil sa mga gawa-gawang paglabag sa batas, habang ang mga kamera ng media ay nakatambay sa labas ng gate. Pilit na ipinapakita si Amara bilang isang oportunistang anak sa labas na naghahangad ng kayamanang hindi sa kanya. Sa loob ng shelter, ang mga kababaihan at mga bata ay nagsisimula ng matakot. Ngunit sa halip na magtago, pinili ni Amara na manatili sa tabi nila. Siya mismo ang nagluto ng kanilang agahan, marahang pinapakalma ang bawat isa sa pamamagitan ng kanyang mga ngiti at yakap. Huwag kayong matakot. Ang bahay na ito ay itinayo sa pagmamahal ng aking ina at walang sinumang Montenegro ang makapagpapabagsak sa pader na ito. Bulong ni Amara sa isang takot na ina habang hinahaplos ang buhok nito. Sa likod ng mga eksenang ito, lihim na nagtatrabaho sina Amara at Marcos, gamit ang journal na nakita sa metal na kahon. Doon natuklasan nila ang isang lihim na matagal nang ibinaon ni Lorenzo Montenegro. Ang unang software na nagpasikat sa Montenegro Global ay hindi gawa ni Lorenzo. Ito ay gawa ng ama ni Aling Nena, ang lolo ni Amara na ninakaw ni Lorenzo noong kabataan pa nito. Amara, may hawak tayong ebidensya ng kanilang orihinal na pagnanakaw. Sabi ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng pananabik habang ipinapakita ang mga lumang papel ng patent na nakatago sa journal. Ginamit ni Lorenzo ang talino ng lolo mo para itayo ang Montenegro Global at nang magreklamo ang lolo mo, pinatahimik nila ito.
Kaya pala tumakas ang nanay mo. Ngayong gabi, Marcos, gagamitin natin ang sarili nating platform para ipakita ang katotohanan. Malamig na sagot ni Amara. Hindi natin kailangan ang tulong ng mga corrupt na media na binayaran ni Vivian. Gagamitin natin ang Dalisay Fintech Network na may 10 milyong aktibong gumagamit sa buong bansa. Nang sumapit ang hating gabi habang ang bansa ay natutulog, isang hindi inaasahang live broadcast ang lumabas sa bawat application at website ng Dalisay Fintech. Isang simpleng video ni Amara na nakaupo sa loob ng bahay nena ang tumambad sa screen ng milyon-milyong Pilipino. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Amara Dalisay. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may sapat na lakas upang gisingin ang natutulog na konsensya ng bansa. Nais kong ipakita sa inyo ang katotohanan sa likod ng Montenegro Global, isang kumpanyang binuo sa pagnanakaw ng talino ng aking pamilya at kasalukuyang gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang sirain ang isang shelter para sa mga inang biktima ng karahasan. Sa live broadcast, ipinakita ni Amara ang bawat dokumento, ang mga lumang patent ng kanyang lolo at ang mga mensahe ni Vivian na nagbabanta na gigibain ang bahay nena. Ang katotohanan ay lumabas ng walang bawas direkta sa puso ng publiko. Bago matapos ang broadcast, nag-iwan si Amara ng isang mensahe na nagpatigil sa buong mundo ng negosyo. Hindi ko kailangan ng pera ng mga Montenegro. Ibinibigay ko ang lahat ng aking karapatan sa mana ng aking ama sa isang trust fund na gagamitin para sa lahat ng pampublikong shelter sa bansa. Ngunit hindi ko papayagan na gamitin ninyo ang inyong nakaw na yaman para tapakan ang mga taong pinoprotektahan ko. Sa loob lamang ng ilang oras, ang shares ng Montenegro Global ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan ng stock market. Ang galit ng publiko ay sumiklab at libu-libong tao ang nagtipon sa harap ng Montenegro Tower sa Makati upang ireklamo ang kanilang kawalan ng katarungan. Sa loob ng kanyang opisina, si Vivian ay nanggagalaiti sa galit habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang kumpanya. Ang bawat tawag mula sa kanyang board of directors ay puno ng demand na magbitiw siya sa pwesto. Hindi ako papatalo sa isang katulong, sigaw ni Vivian habang tinatapon ang kanyang telepono sa pader. Kinuha niya ang kanyang susi at humarap sa kanyang personal na driver. Ihanda mo ang mga tauhan. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kong babagsak ang bahay na iyon at ang lahat ng nasa loob nito. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, isang grupo ng mga itim na sasakyan ang mabilis na tumakbo patungo sa Forbes Park. Sa loob ng bahay nena, nakatayo si Amara sa tapat ng bintana, tila nararamdaman ang paparating na huling pagsubok sa kanyang katatagan. Handa na ba si Amara na harapin ang huling desperadong ganti ni Vivian? At magagawa nga ba niyang protektahan ang kanyang binuong pamilya kapag ang kalaban ay wala nang natitirang takot at handa nang gawin ang lahat ng kasamaan? Ang tunay na liwanag ay hindi kayang patayin ng anumang dilim, gaano man ito kalawak at kalupit. Nang pumasok ang tatlong itim na sasakyan sa tahimik na kalsada ng Forbes Park, ang katahimikan ng gabi ay muling nanganib. Lumabas ang mga tauhan ni Vivian bitbit ang mga kagamitan upang simulan ang isang maliit na sunog sa labas ng bakod, isang desperadong hakbang upang takutin ang mga residente at sirain ang kanlungang nagbigay ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Ngunit ang mansyong ito ay hindi na ang mahinang tahanan na madaling pasukin noon. Sa pamamagitan ng smart security system na muling binuo ni Amara, ang bawat galaw sa labas ng bakod ay nakarehistro na sa screen ng kanyang laptop at direktang nakakonekta sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya sa Makati. Nang subukan ng mga lalaki na magpasiklab ng apoy sa gilid ng garden, ang mga automatikong sprinkler na may mataas na presyon ay agad na bumukas, pinatay ang apoy bago pa man ito lumaki. Kasabay nito, ang matitinding liwanag ng mga floodlight ng mansyon ay bumukas, nagluluwa ng liwanag na tila ginawang tanghali ang gabi, dahilan upang malantad ang mukha ng bawat tauhan ni Vivian sa mga security camera. Bumukas ang pinto ng mansyon at lumabas si Amara kasama si Marcos at ang ilang opisyal ng pulisya na kanina pa naghihintay sa loob ng compound matapos matrace ang lokasyon ng mga sasakyan ni Vivian sa pamamagitan ng GPS network. Kasunod ng mga pulis, pumasok si Vivian sa compound. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagkabigo at kawalan ng sarili. Amara, akala mo ba ay madali mo akong mapapabagsak? Akin ang kumpanyang iyon, akin ang lahat ng ari-arian ng pamilya ko.
Wala kang karapatang kunin ito mula sa akin. Sigaw niya pabalik-balik ang lakad habang itinuturo si Amara. Tumingin si Amara sa kanyang kapatid sa ama. Sa kabila ng lahat ng banta at kasamaan nito, ang tanging naramdaman ni Amara ay isang malalim na awa. Nakikita niya kay Vivian ang parehong kasakiman na sumira kay Enrico at Doña Corazon isang kasakimang nag-iwan sa kanila na mag-isa sa dilim. Walang kumuha ng anuman sa iyo, Vivian. Ang sarili mong kasakiman ang nagpabagsak sa iyo. Kalmadong sagot ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa galit ng gabi. Mayroon kang kapangyarihan, mayroon kang bilyon-bilyong pera, ngunit ikaw ang pinakamahirap na tao sa silid na ito ngayon. Dahil sa likod ng lahat ng kayamanan mo, wala kang kahit isang taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Napatigil si Vivian, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba, habang ang mga luha ng galit at kahihiyan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mukha. Lumapit ang mga pulis upang ilagay siya sa ilalim ng aresto para sa tangkang pagsunog, trespassing at harassment. Nang isakay si Vivian sa sasakyan ng mga pulis ang gabi, ay muling bumalik sa kanyang kapayapaan. Ang tunog ng mga sirena ay dahan-dahang naglaho sa malayo, tila huling-huni ng isang lumipas na bagyo. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay sumilay sa itaas ng bahay nena nang may kakaibang kinang. Ang mga bata ay muling naglaro sa damuhan at ang mga ina ay naghahanda ng kanilang mga produkto para sa kanilang sariling maliliit na negosyo. Wala na ang takot sa kanilang mga muka, kundi isang ganap na kaligtasan. Inihayag ng Securities and Exchange Commission ang opisyal na pagbawi sa mga lisensya ng mga Montenegro at ang pagtatayo ng Nena Trust Fund na magbibigay ng pangmatagalang suporta sa lahat ng shelter para sa mga kababaihan sa buong bansa. Ang kumpanya ni Amara, ang Dalisay Fintech, ay naging simbolo ng tunay na makataong teknolohiya. Nakatayo si Amara sa balkonahe ng ikatlong palapag, nakatingin sa nagniningning na lungsod ng Makati. Lumapit si Marcos sa kanyang tabi, may hawak na 2 baso ng mainit na kape. Tapos na ang lahat, Amara. Ligtas na ang bahay, nena. Ligtas ka na. Nakangiting sabi ni Marcos habang iniabot ang kape sa kanya. Salamat, Marcos. Dahil sa iyo nahanap ko muli ang aking sarili, sagot ni Amara habang sumasandal sa kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, ang kanyang puso ay hindi na nakatali sa utang na loob, kundi sa isang malaya at totoong pagmamahal. Tumingin si Amara sa portrait ng kanyang ina na nakasabit sa sala sa ibaba. Alam niyang saan man naroon si Aling Nena, ito ay masaya na sa kanyang nakikitang katarungan at kapayapaan. Ang kanyang buhay na dati ay itinapon bilang basura, ay tuluyan ng nagbunga ng isang malawak na hardin ng pag-asa para sa marami. 1 taon ang lumipas mula nang ang mga anino ng kasakiman ay tuluyang maglaho sa bakuran ng mansion sa Forbes Park. Ang bahay nena ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang buhay na patotoo ng pagbangon at pag-asa. Ang dating matatayog at malamig na pader ay nababalot na ngayon ng mga gumagapang na bougainvillea na may matingkad na kulay, at ang bawat silid ay puno ng amoy ng bagong luto na pagkain at tawanan ng mga batang naghahanda para sa kanilang pagpasok sa paaralan. Nakatayo si Amara sa gitna ng garden, suot ang isang simpleng puting linen na damit. Wala na ang mabigat na aura ng isang biktima. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Lumapit sa kanya ang isang batang babae, may hawak na isang pirasong papel na puno ng makukulay na drawing at mahigpit siyang niyakap sa baywang. Salamat po, Ate Amara, dahil may bahay na kami ni nanay. Bulong ng bata bago mabilis na tumakbo patungo sa kanyang kalaro. Isang marahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na kabayaran sa lahat ng kanyang mga luha. Ang bawat paghihirap niya sa ilalim ng mga Villamor ay naging hagdanan upang marating niya ang lugar na ito, isang lugar kung saan ang bawat babae ay tinatratong reyna, hindi dahil sa kanilang yaman, kundi dahil sa kanilang dangal. You're doing a great job, Amara. Proud na proud siguro si Aling Nena sa iyo ngayon. Ang boses ni Marcos ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Humarap si Amara sa lalaking nanatili sa kanyang tabi sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Hindi sila nagmamadali. Ang kanilang pag-iibigan ay parang isang dahan-dahang pagsikat ng araw, mainit, matatag, at puno ng respeto. Hinawakan ni Marcos ang kanyang kamay, at sa pagkakataong ito hindi naramdaman ni Amara ang takot o pag-aalinlangan.
Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Marcos. Salamat sa pananatili. Sagot ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Lagi akong narito, Amara. In every step of the way, tugon ni Marcos bago marahang humalik sa kanyang noo. Kumusta na nga ba ang mga taong minsang sumira sa kanyang buhay? Balita niya ay tuluyan nang nalubog sa utang si Enrico at ang kanyang ina sa loob ng kulungan matapos bawiin ng gobyerno ang lahat ng kanilang nakaw na yaman. Si Clara naman ay nawala na parang bula matapos makuha ang huling sentimo ni Enrico, habang si Vivian Montenegro ay kasalukuyan pang nakikipaglaban sa korte para sa kanyang kalayaan. Ang kanilang mga pangalan na dati ay kinatatakutan at iginagalang sa Makati ay naging mga babala na lamang tungkol sa bunga ng kasakiman. Napatawad na ba niya sila? Huminga ng malalim si Amara habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa kanilang mga ginawa o ang pagpayag na muli silang makasakit. Ang pagpapatawad ay ang pagpili niyang palayain ang sarili mula sa galit na minsang kumulong sa kanyang puso. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at pinatawad na niya ang mundo sa pagiging malupit. Malaya na siya. Tiningnan ni Amara ang langit kung saan ang mga ulap ay kulay lila at ginto. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang marahang boses ni Aling Nena na bumubulong sa hangin, "Anak, tapos na ang laban. Pwede ka nang maging masaya." Ang kwento ni Amara Dalisay ay hindi lamang kwento ng paghihigante. Ito ay kwento ng isang babaeng itinapon minaliit at ninakawan ng pagkatao, ngunit sa huli ay nahanap ang kanyang tunay na lakas sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa at pagpapahalaga sa sarili. Ang kanyang buhay ay naging isang awit ng tagumpay, isang awit na nagpapaalala sa bawat Pilipina na gaano man kadilim ang gabi, ang liwanag ng katotohanan at katarungan ay laging sisikat para sa mga pusong marunong lumaban ng may dangal. Dahil sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagpapabagsak sa kaaway, kundi ang pagpili na maging mabuting tao sa kabila ng lahat ng kasamaang naranasan sa mundo.